Yan. Tapos, yan na. Kita nyo yan. Ito. Yan. Ito yung nakakain. Tawag nito, no? Ulitin ko. Alinto tungaw. Meron tong scientific name pero nakalimutan ko. Diba? Wow. Nandun yung tamis na malalasahan mo na. Ang pagkakaiba nga lang nito kasi yung dila mo magkakaroon ng kulay purple din. Kaya siya tinawag na alinto tungaw kasi yung words na tungaw, yung maliliit na mga insekto galing sa mga hayop na maliliit na kumakagat, kulay pula. Ayan. Ayan yan yung tinatawag na parang tungaw. Ito naman yung tinatawag na alinto tungaw. Kung tawagin dito sa probinsya namin, mayroon siyang sobrang tingkad ng pagka purple ng bulaklak niya. Ito edible naman ito kapag ang bunga niya ay ganito na, yung kulay pula. Yan. Tinatawag ito dito sa Samar, alinto tungaw, no? Ito pa. Yun. Yan. Ito. Sobrang tingkad ng kulay niya at maliliit. May tatlong variety nito. Meron pink at saka meron kulay puti. Ngayon ito yung pwedeng makain na part. Ayan Yan. Tapos yan na. Kita nyo yan. Ito. Yan. Ito yung nakakain. Tawag nito, ulitin ko. Alinto tungaw. Meron tong scientific name pero nakalimutan ko. Diba? Wow. Nandun yung tamis na malalasahan mo na. Ang pagkakaiba nga lang nito kasi yung dila mo magkakaroon ng kulay purple din. Kaya siya tinawag na alinto tungaw kasi yung words na tungaw, yung maliliit na mga insekto galing sa mga hayop na maliliit na kumakagat, kulay pula. Ayan. Yan yung tinatawag na parang tungaw. Kaya matamis siya na masarap. Wow. Kahit pag kayo naligaw sa gubat, wala kayong makain, tapos makakita kayo ng mga parang berry, no? Mga ganyan. Edible yan. Natawag na alinto tungaw. Ay, ito maganda. Ay, ito oo. Ang ganda ng kulay. Wow. Yun. May mga insekto siya. Wow. Ang tamis, para siyang may sukal. Ayan. Comment down below kung ano yung tawag dun sa lugar nyo. Kasi dito sa Samar, ito yung tinatawag na alinto tungaw. Meron pa. Ayan ba? Grabe. Sobrang tamis.